will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Ang ating episode ngayon ay napaka-importante nito. Para sa ating mga katiyats, ito na naghahanap ng malakihan na kamuti. Ito yung mga bunker, ito yung big deposit, medium deposit, ito yung tuni-tuniladang gold bars na hinahanap ng ating mga katiyats. So ano ba talaga ang itsura sa ilalim ng lupa? Ano ba talaga ang pagkabaon niyan at paano makuha yan? Anong teknik? So ito na yan. Halimbawa, ito yung section ng lupa. Ito yung bedrock, bato na to eh. Ito ay ano talaga to, kuha ko to na picture sa nung papunta ako sa SOR ay merong binuldos na gilid ng bundok para gumawa ng daan. Nakita ko tong section ng lupa. So totoo ito na ganito ang section ng lupa. Sa ibabaw, mga 2 meters ay parang brown. And then kasunod niyan, another 2 meters ay layer na para siyang may pagka-orange. And then sumunod ay bumalik siya sa may pagka-dark brown pero marami ng boulders, mga boulders ito. And then sumunod niyan, big boulders, malalaki na. And then banda rito, yan ay sulit na yan. Bedrock na yan mga kababayan. Ngayon, saan ba nakalagay ang kayamanan? Well, kapag medium deposit, ay dito lang yan pinatong sa ibabaw ng bedrock. So ito yung pinakatigas na lupa, matigas na bedrock. Dito ipapatong ang sa medium deposit lang to, dito ipapatong ang tuniladang gold bars. So medium deposit pwedeng meron siyang 1 ton. So 1 ton ito o meron iba aabot pa ng halos 2 tons. Ang 3 tons kasi ay nakabunker na yan eh. Bakit ko nalaman? Sa mga mapa ko yan nakita na mayroong mga bunker na umabot ng 30 meters deep na mayroon lamang laman na 3 tons. So nagumpisa ang mga bunker sa laman na 3 tons pataas yan hanggang umabot yan ng nasa 10 tons ang laman ng mga bunkers. So dito na portion matagpuan natin ang big depot, that medium deposit. And then dito, bedrock na ito na yung binutas nila. Halimbawa, ito pa ang dapat malaman nyo. Kasi yung nadisgrasya natin ng mga katiyat sa Panabo, hindi nila alam kung gaano kalalim ang sinking. Patuloy sila dito hanggang bedrock. Lumampas pa sila sa bedrock. Ay baka natamaan na nila ang earth mantle, di ba? Ang entrance, nalaman ko to dahil sa mga mapa. Ang entrance na sinking ay nasa more or less 14 meters lang. Pwedeng 12 meters, pwedeng 15. So 15 meters lang yan ang lalim. Vertical yan. And then pagdating sa 14, mayroong nakatakip yan na malapad na bato, malaki. At kapag tinanggal mo yan, ay tatambad sa iyo ang hagdanan na nakaslant. Nakaganyan yung hagdanan. So, ang hagdanan ay nasa 20 ka steps yan eh. Bakit ko nalaman naman yan? Dahil doon sa video ko sa Bamban. Sa Bamban, sa Luzon. Yung downstairs na gawa sa bedrock, 21 steps yun. Ayan, kahit sa mapa nakita ko rin yan. So 21 yan na steps. Hagdanan talaga yan na gawa sa bedrock. Ginawa ng Hapon. So ito mag-umpisa ng pag horizontal na dito ang daanan. So pag ganyan dadaan ng hagdan and then ano na yan? Tunnel na talaga yan. Hindi ka na maghukay dyan. Pwede ka nang makatayo dyan.
At din sa dulo nito, ayan na yung tinatawag na treasure bunker. Or tinatawag yan na yukin. Yukin sa Japanese. Yan yung bunker, mga ka-TH. So itong entrada, ito lang yung backfill. Naka-backfill yan, malambot lang ang lupa. Sa panahon ngayon, medyo matigas na rin siya. Pero madaling hukayin siya. So yan ang malalaman mo kung tama yung hinukay nyo na vertical shaft para sa entrance kasi medyo malambot siya. Hindi gaanong malambot kasi matagal na yan, so tumigas na rin. And then 14 meters to 15 ay makita nyo yung flat rock. Malaking bato, pwedeng semento, tinakip, and then i-slide lang yan, makikita na tong hagdan. Ngayon, ang haba ng hagdan ay nasa 20. So, 14, taas pala ng hagdan. So, 14 meters plus 20 or 21. So, magiging, ilan ba? 35. 35 meters na ang lalim nitong dalawa. So, ito plus 20 or 21. So, 34. Yan yung sinabi ko na 30 meters bunker na yan. Kasi meron akong mapa ng ganitong klaseng pagkabaon. Kaya nalalaman ko ang layout sa loob nito. So, ito naman, itong pa-horizontal, ang layo nito ay kagaya sa taas dito sa entrada. So, kung ang entrada ay 14, so ang layo nitong horizontal tunnel ay 14 meters din, more or less. At din sa dulo niya ang bunker. Ano bang itsura ng bunker? Well, hindi na yan sinemento kasi ano na yan, nasa bedrock na siya. Ang bedrock mismo ang kinarb at ginawang bunker. So ang ginawa nila, nilagyan lang ng sliding door. It's either gawa siya sa semento na sliding door or malaking malalapad na bato. Yan lang yun. Pag nabuksan yun, makita nyo na yung naka-pyramid yan na pile na gold bar na kaganyan. Isa sa pinakataas and then patong-patong na yan. Ang bigat ng mga gold bars ay nasa 20 kilograms bawat isa. So malalaki yan. Bakit ko alam na naka-pyramid ang pag-stockpile niyan? Dahil din sa mapa. Nakadrawing kasi yan sa mapa na ganyan. Naka-pyramid yan para pag merong malakas na lindol ay hindi siya magiba, 'di ba? Yung pagpile ng gold bar. So kahit 100 of years, 1,000 of years ay ganun pa rin. Pag nakapasok kayo sa bunker ay nakapile pa rin siya na pyramid. Mga ka-TH. So ito na. Pag-usapan naman natin ngayon ang tinatawag na aura of gold. Aura of gold tayo. Okay, so ito na. Sa aura of gold. Tika, balikan muna natin tong bunker. Ano bang meron sa bunker? Naku, hindi yan libre, mga kababayan. Minsan itong hagdanan dito, kapag nakita niyo yung hagdanan na nilagyan siya ng backfill na lupa at hukayin nyo pa, yan yung delikado. Kasi pwede yung backfill na lupa ay mayroong nakapalaman doon na mga booby traps. Yun yung delikado. Maganda talaga kung ang hagdanan ay walang mga backfill na lupa. So dito na ang problema sa pagbukas nyo ng bunker ay meron talaga yung mga gases, poisonous gases sa loob. Pwedeng natural o pwedeng nilagay lamang ng hapon. At pagbukas nyo, dahil mahina ang oxygen sa loob, ay pwede kayong mahihilo dito at malalason. Kasi kukunti lang ang oxygen sa loob niyan. Ang hapon ay gumagawa yan ng mga vent. Katulad nito,
Meron yan nilalagay nila dito na vent, singawan, ventilation. Hindi lang yan nag-iisa. Dalawa palagi yan. So pwedeng merong isa dito. Pero dahil sa tagal ng panahon, pwedeng natakipan yan at hindi na makakapasok pa ang hangin. Pero sa panahon ng nagkukayang hapon dyan, walang blower yan, walang blower, walang electric blower. Natural lamang na ventilation. Talagang binutas nila ang lupa para may singawan. So dalawa yan para intake tsaka palabas. Yan, pasok ang hangin and then siyempre lalabas ang hangin sa kabila. Okay, kaya kung buksan nyo ang yukin or bunker, kailangan mag-gas mask kayo dyan at naka-gloves kayo kasi minsan yung mga gold bars na yan, yung pininturan nila na itim na alkitran ay pwedeng hinaluan nila ng medisina at kapag nahawakan nyo ay meron siyang lason. At kapag kumain kayo na hindi kayo naghugas ng kamay ay diyan kayo madali. Okay, so punta na tayo sa medyo mahaba-haba to na explanation. Punta na tayo sa aura of gold. So ito na. Katulad nito, imagination natin ay narito ang item, ang bunker. So ang lalim niyan, gaya ng sinabi ko kanina, ay nasa 30 meter plus. So kanina, pag ganito tayo, no, entrada, vertical, and then nakita natin ng hagdanan, pababa tayo, and then horizontal tayo, ng 14 meters, ang distance galing sa dulo ng hagdan 14 meters at makita natin ang bunker. Okay, so dito na tayo sa pag-detect natin. Ang mga Hapon ay magaling yan. Naglalagay sila yan ng, kung nakita nyo, may mga truso na uling. Yung mga timber na uling na, malalaking timber yan na nagiging uling. Talagang sadyang sinunog nila yan. O kaya nakita nyo ay black na soil. Ibig sabihin uling yun na matagal na. Nagiging lupa na. So dito yan. Makita natin yan umpisa sa 3 meters hanggang 4 meters. Nilalagay nila ang mga uling. Okay, ang purpose niyan ay para takpan yung aura. So ibig sabihin, itong mga ginto, may aura yan. Nagaganyan yan, aura. Ngayon, ang aura, dahil sa merong uling, hindi makakalusot ang aura sa uling eh. Kaya pag dito tayo sa ibabaw nag-detect, halimbawa, detector yan, dito tayo, wala tayong ma-detect dyan kasi nakaharang yung mga uling at black soil. Yung aura of gold ay hindi rin nakalabas dyan. So itong mga locator na electronic, aura of gold ang hinahanap niyan eh. Tinatawag na ionic plumes or ionic signal ang hinahanap ng mga locator na electronics. Kagaya ng AKS, yung mga umiikot. Yung Ajax. Marami pa na mga klaseng umiikot na locator. So, matagpuan ng mga locator ang itong singaw o tinatawag natin na aura of gold ay hindi mismo sa baba ng, hindi direkta siya sa location ng bunker, kundi dahil mayroong mga truso na nakalagay dito na uling, sunog na truso. So ang aura of gold ay lumihis, gumanon, no? Ang iba ay dito pumunta, sumingaw. So dito sumingaw ang mga aura, hindi sa sentro ng treasure bunker. So ang mangyari niyan, ito yung ma-detect natin na diyan natin ma-detect yung aura of gold. And then sabihin natin na, oops, dito ang ito. Minarkahan natin to. And then dito tayo naghukay kasi dito nga yung
direkta na na-detect natin na aura of gold. So ganun din sa kabila, sabihin natin dalawang item to dalawang malakas na detection. So ang na-detect ay aura of gold nga, pero hindi siya sentro. So ang layo-layo, no? Kung tingnan natin yan ay nasa 5 meters yan or 7 meters ang layo ng aura at ang item. Kaya malayo tayo ng 7 meters sa item. Kahit na hukayin natin to hanggang 30 meters, wala tayong matagpuan dahil 7 meters farther. 7 meters pa pala ang layo. At drifting na siya. Kung dito naman tayo sa kabila maghukay, ayan, so wala pa rin. Pero dito lang pala, 7 meters drifting papuntang kanan. So yan, ang explanation. Bakit ko to nalaman? Dahil meron akong nakausap na kasama sa recovery ng JICA, Pilipino. So, sabi niya sa kanyang nakita talaga mismo, ay imposible daw yung mga klase ng hukay natin na 2 meters lang ang lawak ng hukay. Imposible daw yan makakuha dahil sa actual na recovery nila ay ang lawak-lawak daw ng binuldos nila. So, ibig sabihin yan sa ibabaw ay napakalawak ng buldusin dyan hanggang makarating, parang open pit hanggang makarating siya sa gitna. Para kang nagtayo ng malaking building na gumawa ka ng itong basement. Ganun kalaki yun. Parang 4 na swimming pool na pinagdikit-dikit, sabi niya. Okay, so gawa tayo ng magandang ilustrasyon. Okay, so katulad nito. Ito, halimbawa, ito ay 20 meters na lawak. So, 20 meters yan. Malaki talaga, sabi ng nakilala ko na kasama sa JICA. At kapag may na-recover daw, talagang nakikita nila na mayroong kahon-kahon na nakuha. Pero hindi sila pinapakita kung anong laman ng mga hapon. At yung mga kahon ay tinago. At yung mga lang nakakaalam, yung talagang yung mga hapon. At yung sila na mga nagtatrabaho sa JICA ay of course sweldado sila. Malaki ang sweldo, pero wala silang hati sa gold kahit kunti. Ganon yun ka-stricto mga katiad sa JICA. Ngayon, ito daw ang unang gawin ng JICA Open pit cut. 4 na backhoe ang gumagawa dyan. Backhoe, bulldozer, dump trucks. Kinuha to na portion na lupa to. Hanggang mag-ano siya. Kapag natukoy na nila kung saan talaga gamit ang gagamitan, halimbawa sentro na, so paliit na ang open pit na yan. Pero talagang napakalaki daw ng hukay na yan, mga kababayan. At nilalagyan daw na yan ng letter C na, yung letter C na parang pipe. Tinutusukan daw yan dyan para hindi makaano ang tubig. Hindi makapasok ang tubig sa hukay. Talagang magastos daw yan kapag JICA ang nag-operate. Dito, tinusok yung mga pabilog kasi, malaking bilog yan So, parang mga letter C na pile, iron pile. So, kapag nagdugtong-dugtong yan, ang letter C ay magiging malaking bilog yan. Ang malaking bilog, yan yung sa circumference sa ibabaw. Paliit ng paliit yan. So, halimbawa, 4 meters ito, tinusok nila diyan na letter C. And then palibot na yan, bilog na yan. And then dito naman, i-waterproof nila ito para hindi papasok yung tubig.
Kasi malalim na to, na malapit na yan sa aquifer. Ayan, so tusok na naman dito ang ang pile na letters C, parang letter C na ganyan. Tusok na naman. Ganun din sa kabila. So on and so on and so forth. Ang purpose ng paggawa ng casement na gawa ng bakal, ang purpose niyan ay para hindi makapasok ang tubig. Makapasok man siya, dahan-dahan lang, pero kayang higupin ng mga submersible pumps. Kaya parang engineering talaga ang pag-recover eh. Kung tayo-tayo lang, hindi talaga natin kaya yan. Hindi pwedeng plywood ang ilagay diyan eh. Kasi masisira siya sa pressure ng tubig. Kaya dahil sa engineering works, ay madali na lang. At hindi ito napupuno ng tubig ito. Parang gumagawa ng mga pylons sa tulay, no? Yung malalaking poste na nilalagyan mo na ng malaking tubo at doon ibubuhos ang simento. So ito na. Kapag wala ng tubig, dahil mayroong casement na parang C-pipe, hugis C na tinutusok na pile na metal. So natuntunan nila itong bunker. So madali nilang makuha. Kahon-kahon daw. Yung inaangat nila, kahon-kahon daw eh. Hindi mo akalain na yung mga palutsina, matibay pala yan na kahoy na ginawang kahon. Kasi ang mga palutsina noon, tinitreat nila. Yung heat treated, parang na siya, wala ng tubig, kaya hindi nalalata yung mga palutsina na ginawang box. Kaya nang mahukay nila, palutsina pa rin daw. At naiangat pa rin, hindi nasisira. Grabe. Ang galing talaga ng Hapon, no? Ngayon, itong nilagay ko dito na shell, mga palatandaan ito na nasintro nyo, natumbok nyo ang item. So, ibang palatandaan dyan ay yung katol. Yung bato na hinugis katol, yung nagaganyan. Ang katol ay sentro yan nagaganyan eh. Kaya yung shell, ang hinanap nila na shell ay itong may ganito. Magsasabi kasi yan na pasentro na siya. Ganon din dito sa baba. Ganon din na shell yung nagtuturo. Pababa, ibig sabihin yan, sentrong-sentro. So patuloy kayo diyan. So yung tinatawag coiled snake, nagawa sa bato, yun pa rin yun. Yung parang ebak, ganun pa rin yun. Pressure directly under. So ganito kahirap mga ka-TX ang paghukay dahil hindi pwedeng direktahin natin ng kung ano kalaki yung bunker, ayun din yung laki ng hukay, hindi yun. Mali yung ating mga ginagawa. Halimbawa to, so ito, ganito kalaki ang bunker, so gusto natin maghukay lang tayo ng ganito lang din kaliit na hukay. And then bababa tayo dyan. Ayan, hindi yan pwede. Sabi ng taga-JICA. Kasi ang aura dito lumalabas sa gilid eh. Diyan lumalabas oh. Dahil dito sa gitna, nilalagyan nga ito ng mga black soil at uling o mga carbon, mga sinunog yun ng mga nagiging carbon. So hindi ma-detect tong gitna, kaya hindi yan matagpuan talaga ang gitna. Yung mga sumisingaw sa gilid, sa unahan, yun yung aura of gold. At mangyari niyan, dito tayo maghukay pababa. So misled tayo. Hanggang nakarating tayo sa 80 meters, kagaya na nangyari sa Panabo, 82 meters na, wala na talagang hangin, doon sila namamatay, wala ng oxygen. At patuloy sila, vertical, walang hose na nag-supply ng hangin, kaya sila nalagutan ng hininga. Literally, walang nahingang hangin sa ilalim, 80 meters deep. Iyang mga bunker sa mapa ay nasa 30 lang eh.
30 mahigit meters. Kaya kung lumampas na kayo sa 30, nandun na kayo sa 40, tumigil na kayo. Wala dyan. Mga katiyats, lumampas na kayo. Alimbawa dito kayo naghukayo, lumampas na kayo, ang layo-layo nitong bangkir eh. So ito, nahirapan ako nito pag-portray, pag-explain. Ngayon ko lang naisipan kung paano ko ba ito pakita yung description ng ating kaibigan sa JICA at yung mga nakikita ko rin sa mapa. Halo-halo ko na para ma-figure out nyo talaga kung ano ang nasa ilalim ng lupa. Kasi yung sa Panabo, di ba, yung dalawang insidente doon eh. Unang insidente, 5. Ganon din, napakalalim ng hukay. Pangalawang insidente, 4. Ganon din, 80 meters deep. Ngayon kung nakita nyo yung kanilang mga hukay, sa tingin ko ay nasa 1.5 meter lang eh. Yung hukay nila ay 1.5 meter lang ang circumference. Ang liit-liit niyan. Kung maghukay kayo ng 1.5 meters, hindi yan tatama sa dito sa bunker. Kaya nga, mag-umpisa talaga sa napakalapad pala yan. Sabi ko noon sa inyo, 4x4 meters. Maliit pa rin pala ang 4x4 meters. Mismo galing sa mga naghukay sa JICA, nagsabi na isang eskwelahan eh. Meron daw silang hinukay na isang eskwelahan, ang lapad ng hukay nila. Maraming ekwipo, maraming bulldozer, backhoe. Hindi lang 2. Parang hinukay nila ang buong school eh, bago natagpuan yung mga boxes. So ganun yun mga katiyat, sana ay naliwanagan kayo sa mga bago pa lamang na walang ideya kung ano ba talaga ang nasa ilalim ng lupa. Vertical ba tayo palagi o islanting na tayo? So ito na, nakita nyo na ang ating ilustrasyon. Hindi yan gawa-gawa ko. Galing sa mapa ang ideya at galing sa kaibigan natin sa JICA. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sana swertihin kayo. Don't stop chasing for that golden dreams. Paalam.